Hi! Good day mga kabayan! Welcome back po sa aking YouTube channel. So, it's been a while po na hindi po ako nakapag-upload ng aking mga long form videos kasi, marami akong pinagkakabalahan. And isi-share ko po sa inyo today kung ano yung agency ko and then paano yung process, ano yung requirements, ilang months of waiting. So, first is, nag-apply ako ng September 2023. And then, kinontak nila ako na interview ko daw ng October 8, 2023. And then, after doon, na-hire ako. So, happy ako noon. And then, after that, kinontak ko sila bakit wala pa akong natanggap na job offer, yung employment, employment contract, so on and so forth. So, after 1 month ko pa nalaman, kasi nag-antay ako Nag-antay ako ng matagal kasi nga hindi ako naka-receive ng job offer, tsaka employment contract, tsaka so on and so forth. Tsaka hindi pa ako nagbayad. And kinontak ko yung agency. And sabi nila na hindi pa pala ako, yung parang hindi pa pala ako prioritize sa mga na-hired kasi nga, pina-prioritize nila yung dumalo sa kanilang job fair. And ako is online lang kasi ako in-interview. Online lang ako na-hired. And nasa shortlist nila ako. So, medyo na-disappoint ako noon kasi hindi nila ako in-inform. Tsaka yung mga tao sa agency is hindi sila masyadong nagre-reply. So, fast forward, after 1 month and 2 weeks, naka-receive ako ng job offer tsaka yung agreement ng agency. And then, doon ako nag-start na mag-process. So, wala pa akong binayaran, guys. First is, after na-receive ko, tsaka blah blah blah, sign, ganon, scan. So, ang una kong pre-process is yung police clearance. Police certificate is kinuha ko lang siya online. And then, nagpa-MUFA stamp ako sa UAE. Kasi UAE po ako galing sa Dubai. So, nagpa-MUFA stamp ako. Online ko lang din siya. Lahat is online. Online ko siya ginawa. So, i-download nyo lang yung mofa.ae ata yun. I'm not sure. Kasi matagal na, 2023 pa. So by the way guys, hindi nga po pala libre yung MOFA. Mayroon po siyang bayad 100 dirham something. Nakalimutan ka na. Baka na ngayon, tumaas na kasi 2023 pa yon. So after ko magpa-MOFA stamp is nagpa-VFS ako. So may VFS nga pala sa Dubai, sa may Wafi Mall. Pumunta ako doon, dinala ko yung mga documents ko. Tapos, nagbayad ako ng 50 something, 60, ganun. Para sa embassy stamp, kasi isi-send yun sa Qatar, kasi walang Croatian embassy sa Dubai. That time, ewan ko lang ngayon. So, sinend siya sa Qatar. So, after noon, nakuha ko yung police clearance ko with MOFA stamp and embassy stamp is pinasa ko siya sa agency ko. And then, doon ako mag-start ng magbayad ng half sa aking placement fee. So, yung aking placement fee nga po pala guys is 6,000 dirhams. And 2 gigs po siya. So, I paid 3,000 AED para sa aking initial payment and then para din ma-process na yung aking working permit. So, after ko magbayad guys is, na-process na lahat and then inantay ko siya ng almost 2 months. And then, pagkalabas ng aking working permit ng February is nagpa-VFS. Nagbayad ako ng full payment na nung kalahati nung binayad ko, 'di ba nga 6,000 yung aking placement fee. So, nagbayad ako ng full na. Pumunta ako sa agency and then doon ko na kinuha yung copy ng aking working permit. Doon ko na din kinuha ang aking insurance.
And then, ang aking... nagbigay sila sa akin ng code, tapos yun na ipapakita sa BFS. Yun ata yung visa application. So, yung agency nga pala yung nag-fill up nun. And then, binigyan lang ako ng code. And, ano pa ba yung kinuha ko? Dummy ticket nga pala guys, kailangan yun. Tsaka, yung requirements nun is yung, kasama ata dun yung yung lahat-lahat na copy ng Emirates ID ko, tapos yung visa copy, tapos yung passport mo, tapos passport photo, tapos yung police clearance, and yun lang ata lahat. So, same day po, nakuha ko yung lahat ng documents, tapos dumiretso na din po ako sa BFS, sa may Wafi Mall po siya, Dubai. Nagbayad din pala ako sa VFS ng 100 plus. Kasama na dun yung visa application fee, tapos email fee, something, SMS, yung text, ganun. Tapos may option din doon if ipapadeliver sa address mo or ikaw yung magpipick up sa VFS. So may mga charge din po yun. Guys, I'm not sure sa mga prices kasi 2023 pa po yun and 2025 na po ngayon. Yun lang, konti lang yung requirements tsaka yung process pag cross country. So yung agency ko nga pala guys is Humble Hunters. Direct po ako sa Humble Hunters pero dinaan pa rin nila ako sa GVCS na nasa Bergman Tower, nasa 20th floor po. Kahit naka-Humble Hunters ako is dinaan nila ako sa JVCS kasi yun yung partner nila doon sa Middle East. And yung pala guys, placement fee ko is 6,000 that time. Pero ngayon I think umabot na sila ng 10,000 dirhams. I'm not pretty sure kasi may mga nagchat sa akin na 10k all-in na daw. Sila daw yung nagpa-process, yung agency. Nung ako kasi is, ako yung nagpa-process lahat, naglalakad. So, kaya siguro mura lang yung placement fee ko. And yeah, yung waiting time pala guys is 4 to 6 months. Pero sa akin is almost 5 months. Kasi nag-start ako ng November, December, January, February ako nagpa-VFS. Nagpa-visa. So, after that, after 1 month, so April nga pala ako nag-flight papuntang Croatia. 1 year na nga pala, guys. 1 year ago. So, 1 year na ako dito sa Croatia, guys. Yun lang. Bye! Ay, wait. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, guys!